Dumating sa pagtitipon ang sect leader na si Hongyi ng Kangming sect kasama si Lady Ren ng Azure Hall, at agad nilang nakuha ang pansin ng lahat sa kanilang maringal na presensya. Tahimik na naupo ang dalawa sa kanilang mga upuan habang pinagmamasdan ang paligid ng bulwagan, at sa isip ng marami ay tunay na kahanga-hanga ang dalawang makapangyarihang babae na ngayon ay kapwa bagong sect leader. Ngunit para kay Hongyi, wala siyang gaanong pakialam sa mga usapin ng Azure Hall at sa matandang demonyong tinatawag nilang Godfather, dahil matagal na niyang napagdesisyonan kung paano haharapin ang sitwasyon. Samantala, kalmadong ipinahayag ni Lady Ren na pinagtaksilan ni Ren Chenfan ang sect at nakipagsabwatan pa sa isang demonyong dragon mula sa outer sect, at nangako siyang bibigyan ito ng nararapat na pagtanggap kapag nagkita silang muli. Biglang kumalat ang balita sa bulwagan na dumating na ang Empress Yin, ang ina ng silangan, dahilan upang magulat ang dalawang babae sa kanilang narinig. Agad na nanawagan ang isang tagapagbalita sa loob ng bulwagan upang tumayo ang lahat bilang paggalang sa pagdating ng Empress. Sa isang iglap ay tumahimik ang buong lugar habang sabay-sabay na tumayo ang mga naroroon, naghahanda sa pagharap sa pinakadakilang panauhin ng pagtitipon. Dahan-daang pumasok si Empress Yin sa bulwagan, kalmado at marangal ang kilos habang sinusundan siya ng kanyang mga alalay sa ilalim ng ginintoang liwanag ng silid. Lumapit si Hongyi at magalang na yumuko habang binabati ang Empress, ipinapahayag ang kanyang paggalang sa pagdating ni Empress Yin sa pagtitipon. Tahimik na nakaupo si Lady Ren habang iniisip ang kakaibang balita tungkol sa Empress na umano'y nalasing at nagtungo sa silid ni Old Bai. Isang pangyayaring walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari pagkatapos. Samantala, napansin ni Empress Yin na ang suot ni Jin Tang ay kaparehong estilo ng damit na nakita niya sa silid ni Xiao Qinling noong nakaraan, dahilan upang mapangiti siya ng bahagya habang iniisip ang posibleng koneksyon nito. Bahagya siyang natawa at inamin na hindi niya mapigil ang magbiro, bago dahan-dahang ihayag na dalawa sa mga tao mula sa Kangming sect ang kasalukuyang hinahanap si Bai at nais malaman kung nasaan na ito. Narinig iyon ni Hongyi at agad siyang nagtanong kung alam ba ng Empress kung saan nagpunta ang kanilang Godfather. Ngunit agad namang sumagot si Lady Ren at may halong pagdududa niyang sinabi na kahit sila ay hindi pinagsabihan ng matandang iyon, lalo na ang isang tagalabas. Sa halip ay pabirong ngumiti si Empress Yin at inamin na sa totoo lang ay hindi rin niya alam ang sagot. Dahil sa walang pakundang ang asal ng Empress, parehong nena sina Hongyi at Lady Ren dahil tanging siya lamang ang may lakas ng loob na gawin iyon ng hindi napaparusahan. Ngunit habang nakatalikod at naglalakad palayo, biglang sinabi ni Empress Yin na kahit hindi niya alam kung nasaan si Xiao Qinling ngayon, alam naman niya kung paano ito matutulungan. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ng Empress ang kakaibang presensya at agad niyang naunawaan na dumating na ang panauhing matagal nang hinihintay. Kasabay nito ay inanunsyo sa bulwagan ang pagdating ng host ng Demonic Dao Assembly, si Sect Master Ji ng Heihuan Sect. Habang naglalakad papasok ang panauhin sa loob ng bulwagan, napansin ng ilan na tila napakabata ng kasalukuyang leader ng Heihuan Sect. Ngunit sa kabila ng kanyang kabataan, kapansin-pansin din ang dami ng magagandang babae na nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, napansin ng ilan na ang mga babaeng banal sa paligid ay tila mahirap lapitan at hindi basta-basta maaabot. Tahimik namang pinagmamasdan ni Ji Taimei ang buong lugar habang iniisip na hindi naman naging mahirap ayusin ang pagtitipon na ito at ang pinakamahalagang bagay ngayon ay si Lin Mo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamasid, biglang may napansin si Ji Taimei na nagdulot ng matinding pagtataka sa kanya. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang jade pendant na biglang kumislap, na tila may ipinahihiwatig na mahalagang pangyayari. Dahil dito ay agad nagbago ang kanyang ekspresyon at napagtanto niya na ang pangyayaring matagal niyang kinatatakutan ay tila nagaganap na sa sandaling iyon. Sa gitna ng pagtitipon, biglang nagmamadaling tumakbo si Ji Taimei habang ipinahahayag na nasa panganib ang Third Prince at kailangan niyang umalis kaagad. Ngunit bago pa siya makalayo ay napansin siya ni Empress Yin, dahilan upang mapahinto siya at mapalingon habang bakas sa mukha ang kaba. Tumayo sa kanyang harapan ang Empress at malamig na tinanong kung saan siya pupunta matapos niyang hanapin ang mga disipulo ng Demonic Dao ng matagal. Pagkatapos ay mariing ipinag-utos ni Empress Yin na manatili siya roon bilang Empress at maayos na pangasiwaan ang pagpupulong. Kasabay ng paglabas ng makapangyarihang aura ng Empress, napilitan si Ji Taimei na lumuhad sa harapan niya habang malinaw ang babala na kung hindi siya susunod,
siya mismo ang pipilitin nitong sumunod. Sa loob ng Four Symbols Palace, galit na sumigaw ang Third Prince habang hawak ang Jade Token at tinatawag si G-Taimei. Nagtataka kung bakit ito nagpapanggap na bingi sa kanyang tawag. Habang lumilipas ang oras at walang sagot na dumarating, lalo siyang kinabahan at napatanong sa sarili kung ano na ang dapat niyang gawin. Sa kabilang banda, tahimik na pinagmamasdan ni Bai Qingling ang sitwasyon habang nakapaligid sa kanya sina Lizu at Chen Chen, tila hindi man lang seryosong pinapansin ang kaguluhan ng prinsipe. Ngumiti si Bai Qingling at pabirong sinabi na mukhang ang Third Prince ay desperadong sinusubukang humingi ng tulong, ngunit mukhang wala ring balak si G-Taimei na sumagot sa kanya. Namula naman si Chen Chen habang mahigpit na nakayakap kay Bai Qingling, tila tuwang-tuwa sa kakaibang tagpong nagaganap. Hindi na nakatiis ang Third Prince at galit na naglabas ng sandata habang binabalaan ang matandang demonyo na si Bai Qingling na kung may nais itong sabihin ay sabihin na agad sa kanyang harapan. Ngunit sa likod ng prinsipe ay ngumiti lamang si Bai Qingling habang tinatanong ang kanyang disipulong si Lizu kung ano ang tingin nito sa sitwasyon. Kalmadong sumagot si Lizu na hindi niya hahayaang makalapit ang isang walang galang na tulad ng prinsipe sa kanyang Panginoon. Ngunit dahil matagal nang inaayos ng prinsipe ang pagdating ni Xinger, sinabi ni Lizu na maaaring bigyan ito ng pagkakataong kumilos, kahit sandali lamang. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, desperadong sumigaw ang Third Prince at nagmakaawang kay Lizu na huwag siyang pabayaan, sinasabing siya lamang ang nag-iisang taong hindi tumitingin sa kanya na parang wala siyang halaga. Habang pinagmamasdan ng eksena, malamig na ngumiti si Bai Qingling at tahimik na inamin sa sarili na nais din niyang maghintay kay Lin Mo, bagaman hindi siya ganap na sigurado kung darating ito. Gayunman, naalala niya na matapos buhayin si Lin Mo. Tanong niya sa isip niya kung binigyan ba siya ng Primordial Power ni Mu Xinlan. Sa sandaling iyon ay muling lumitaw ang kakaibang mensahe ng sistema sa kanyang harapan, na nagsasabing may natagpuan itong inirerekomendang item. Lumitaw sa rekomendasyon ang isang kakaibang teknik na tinatawag na Female Corruption Yin Yang Gu, isang ranggong 6 na Immortal Gu na orihinal sanang gagamitin bilang killer move ngunit maaari ring ipagpalit ng direkta. Tahimik na pinag-isipan ni Bai Qingling ang kapangyarihan ng teknik na iyon, ngunit napagpasyahan niyang kung maaari ay mas mabuting huwag muna itong sayangin at subukang harapin muna si Lin Mo sa ibang paraan. Habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata sa ilalim ng lilang aura, tinanong niya ang Third Prince na kanina lamang sinubukang kontakan si G-Taimei. Sa sandaling iyon ay dahan daw ang naglakad si Bai Qingling palapit kasama sina Lizu at Chen Chen, habang mahinahong tinatanong kung darating na ba si G-Taimei. Mapanuksong ngumiti si Lin Mo habang tila nagbibirong sinabi na kung tunay silang natatakot kay Sect Master G ay hindi na niya sasabihin ang susunod na balita. Ngunit nanatiling kalmado si Bai Qingling at tila hindi man lang naapektuhan ng mga salita ni Lin Mo. Sa isang iglap ay nagliyab ang apoy sa kanyang palad, at bago pa makapaghanda si Lin Mo ay mabilis siyang sumugod upang umatake. Nagulat si Lin Mo sa biglaang pag-atake at napaatras habang nakikita ang nagliliyab na kamay ni Bai Qingling na papalapit sa kanya. Sa gitna ng panganib ay agad niyang tinawag ang kapangyarihan ng kanyang angkan at desperadong sumigaw para sa proteksyon ng Ninth Profound Shield ng kanilang mga ninuno. Isang nagliliyab na bilog na kalasag ang agad na lumitaw sa harapan ni Lin Mo at sinalubong ang paparating na pag-atake. Ngunit sa lakas ng bagsak ni Bai Qingling, nagsimulang magbitak ang nagliliyab na depensa. Hanggang sa tuluyang mabasag ito sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Sa gitna ng nagkakalat na apoy at nagliliparang piraso ng kalasag, napasigaw si Lin Mo habang nararamdaman ang matinding sakit na tila sinusunog hindi lamang ang kanyang katawan kundi pati ang kanyang kaluluwa. Habang pilit niyang pinipigilan ang sakit, napagtanto niyang kung magpapatuloy ito ay maaaring tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Sandaling pumasok sa isip niya ang paggamit ng huling alas ni Saint Mo, ngunit agad din niya itong itinaboy dahil hindi niya maaaring sayangin ang pinakamalakas niyang baraha sa pagkakataong ito. Sa gitna ng naglalagablab na apoy ay ipinangako ni Lin Mo sa sarili na patutunayan niyang siya ang tunay na pinili at hindi isang hamak na tulad ni Xiao Chen. Napansin ni Bai Qingling na nakakagalaw pa rin si Lin Mo kahit nasa gitna na ito ng demonic fire, dahilan upang mapangiti siya at isipin na kailangan niyang dagdagan pa ang lakas ng apoy. Ngunit bago pa niya magawa iyon ay biglang may kamay na pumihil sa kanyang palso.
Si Chen Chen ang biglang humawak sa kanya habang mariing sinasabing tama ang Demon Lord at karapat-dapat lamang na maturuan ng masakit na leksyon si Lin Mo dahil sa kanyang kawalang galang. Sa sandaling iyon ay malamig na nagsalita si Bai Qingling at sinabi kay Lin Mo na wala ng saysay ang patuloy na pagpapanggap, kaya kung may paraan man ito upang iligtas ang sarili bilang third prince ay dapat na nitong ipakita ngayon. Naguguluhang tumingin si Chen Chen kay Bai Qingling at nagtanong kung ano ang nais nitong ipagawa sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot, tahimik lamang siyang pinanood habang mabilis itong tumakbo palayo sa bulwagan. Habang naglalagablab ang demonic fire sa kanyang katawan, galit na sumigaw si Lin Mo at tinanong kung bakit niya pinayagang umalis ang batang babae ng mag-isa. Ngunit sa harap ng kanyang galit, malamig lamang nang umiti si Bai Qingling at binanggit ang kapangyarihang Nine Tribulations Life Protecting Mirror. Agad na napakunot ang noo ni Lin Mo at nagulat na alam ng Demon Lord ang tungkol sa lihim na kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Saint Mo. Ipinaliwanag ni Bai Qingling na ang kapangyarihang iyon ay nagmula sa pinagmula ng espiritong nilinang ni Saint Mo sa loob ng siyam na habang buhay ng reinkarnasyon. Sa orihinal na laro, isa ito sa mga pambihirang kayamanang nakamit ni Mu Xinlan matapos niyang pagdaanan ang siyam na buhay ng matinding paglilinang. Partikular na ang Nine Tribulations Life Protecting Mirror na kayang kontrahin ang tatlong tunay na kalamidad at ang siyam na kapahamakan ng mundo ng tao. Ngunit malamig na sinabi ni Bai Qingling na hindi karapat-dapat si Lin Mo na malaman ang lahat ng lihim na iyon. Kahit na kailanganin pang ubusin ang huling lakas ng kanyang spirit mirror upang makawala, hinamon ni Bai Qingling si Lin Mo na subukang tumakas kung kaya nito. Sa kabila ng naglalagablab na apoy sa kanyang katawan, ngumisi si Lin Mo at buong tapang na ipinahayag na hindi siya susuko kay Bai Qingling. Malamig na ngumiti si Bai Qingling at inaming mas malakas nga ito kaysa kay Xiao Chen, kaya nararapat lamang na bigyan niya ito ng isang espesyal na gantimpala. Sa kanyang palad ay biglang namuo ang isang kakaibang bagay na may lilang enerhiya, at mariing sinabi na kainin ito, o kung hindi ay gamitin na nito ang huling alas na Nagel iligtas ng kanyang buhay. Nagulat si Lin Mo habang nakatitig sa kakaibang bagay na iyon, pakiramdam niya ay tila ito na ang pinakamasamang gu sa buong mundo. Ngunit bago pa niya magawang kumilos ay biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Mabilis na tumakbo pabalik si Chen Chen at buong lakas na ipinahayag na nakabalik na siya. Pagdating sa harapan ni Bai Qingling ay agad siyang lumuhod habang hawak ang isang kahon at ipinaalala ang pangakong gagawin ng Demon Lord na ililigtas ang buhay ng kanyang royal brother kung maibabalik niya ang bagay na iyon mula sa first layer. Nang makita ang kahon ay natawa si Bai Qingling at agad itong kinuha mula sa kanyang kamay. Habang iniangat niya ang kahon sa hangin, malamig siyang ngumiti at ipinahayag na sa wakas ay bumalik na sa kanya ang kanyang orihinal na mga kidney. Nang mabuksan ang kahon, agad na napagtanto ni Chen Chen at Lin Mo na ang laman nito ay ang orihinal na mga lamang loob ng Demon Lord, isang napakalaking kahinaan na hindi nila agad napansin noon. Dahil dito ay malamig na ngumiti si Bai Qingling at sinabi na dahil na ibalik na sa kanya ang mga iyon, pansamantala niyang palalampasan ang buhay ng royal brother ni Chen Chen. Agad namang nagpasalamat si Chen Chen sa ngalan ng kanyang kapatid at nagmadaling hinikayat si Lin Mo na umalis na sila roon. Ngunit bago pa sila makalayo ay muli silang pinigilan ni Bai Qingling at malamig na sinabi na kahit palalampasan niya ang buhay ni Lin Mo, hindi naman niya sinabing makakaalis ito ng walang kapalit. Sa isang iglap ay lumapit si Lizzo at walang pag-aalinlangang inilapit ang isang maliit na bagay sa bibig ni Lin Mo. Bago pa siya makapag-react ay mahigpit nitong tinakpan ang kanyang bibig at pinilit siyang lunukan ang lason. Nagulat si Lin Mo nang mapagtanto na ito ang unang pagkakataon na kusa siyang hinawakan ni Lizzo. Ngunit mabilis na kumalat ang lason sa kanyang katawan, dahilan upang mapahawak siya sa kanyang leeg habang hirap na hirap sa paghinga. Sa huli ay tuluyang bumagsak si Lin Mo sa lupa habang nanginginig ang katawan, at tahimik na pinanood ni Chen Chen ang kanyang paghihirap. Sa mga mata ni Chen Chen ay nasasalamin ang pagbagsak ni Lin Mo habang walang malay itong nakahandusay sa lupa. Nag-aalala siyang nagtanong sa Demon Lord kung anong lason ang ipinainom sa kanyang royal brother at kung bakit ito biglang bumagsak ng ganoon. Habang tinatawag ni Chen Chen ang kanyang royal brother habang nag-aalala sa kalagayan nito, ngunit sa sandaling iyon ay may kakaibang pagbabago na nagsimulang mangyari sa katawan ni Lin Mo. Dahilan upang mapahawak siya sa kanyang dibdib habang nahihirapang ipaliwanag ang nangyayari sa kanya.
Namula ang kanyang mukha at agad niyang sinabihan si Chen Chen na huwag siyang tingnan, pilit na itinatago ang nakakahiya at kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Sa gitna ng kalituhan ay napansin niya ang pagdating ni Lizo, dahilan upang lalo siyang mataranta at magmakaawang huwag siyang titigan nito. Ngunit habang siya ay nahihiya at naguguluhan sa kanyang kalagayan, dahan-dahang lumapit si Bai Qingling at malamig na pinagmamasdan ang kanyang paghihirap. Sa mahinang ngiti ay binati niya si Lin Mo at sinabing kung hindi ito handang gamitin ang Ninth Revelation Spirit Mero upang tumakas, maaari na niya itong batiin sa pagkumpleto ng ebolusyon gamit ang 6th level Immortal Gu. Pagkatapos ay mapanuksong itinuro ni Bai Qingling si Lin Mo at nagbiro na marahil ay dapat na nitong palitan ang kanyang pangalan. Nag-aalala si Lin Mo habang iniisip na baka siya na ang susunod na target ng Demon Lord at agad niyang itinanggi ang posibilidad na iyon. Kasunod nito ay malamig na inutusan ni Bai Qingling si Lizo na kunin ang Third Prince. Ngunit agad niyang itinama ang tawag at may mapanuksong ngiti na sinabi na mas bagay na itong tawaging Third Princess. Pagkatapos ay sinabi niyang may isang lugar sa susunod na palapag ng Four Symbols Palace kung saan maaaring maging kapaki-pakinabang si Lin Mo. Makalipas ang sandali ay dinala sila sa ikalawang palapag ng Four Symbols Palace. Nagpout si Sen Shinger habang nakadikit sa kanyang master at nagreklamo na napakabagsik nito. Ayon sa kanya, pinagbantay lang siya ng tahimik, ngunit may isang masamang babae ang sumamantala sa sitwasyon kaya wala siyang nagawa. Sa huli, sinabi niyang wala na siyang pakialam, mula ngayon ay mananatili na lamang siyang malapit sa kanyang master. Bahagyang umubo si Bai Qingling, at malamig na sinabi na gawin na lamang nila ang anumang nais nila, basta huwag lang maging emosyonal sa mahalagang sandali. Sa likuran niya ay tahimik na nakatayo ang isang nakakatakot na nilalang na may kumikislap na lilang enerhiya sa dibdib. Sa galit ay sumigaw ang Third Prince kay Bai Qingling, hinahamon siyang patayin siya kung may lakas ng loob ito. Ayon sa kanya, nagawa lamang nitong labanan siya dahil sa kapangyarihan ng Spirit Mirror of Saint Mo. Tinawag pa niya itong kasuklam-suklam. Ngunit sa sandaling iyon, malamig na binalaan ni Lizu ang prinsesa na huwag nang sumigaw. Kasabay nito ay mahigpit niyang hinayla ang pulang tali na nakagapos kay Lin Mo, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit, habang pilit na tinatanong kung kailangan ba talagang umabot sa ganitong kalupitan sa pagitan nilang magkakilala. Sa di kalayuan, bahagyang ngumiti si Bai Qingling at sinabi na nakuha na ni Shinger ang Third Highness gamit ang Memory Stone. Agad namang lumapit si Shinger at masayang ipinakita ang nakuha, sinasabing maayos ang lahat. At malamig niyang sinabi na ang bagay na iyon ay hindi niya inihanda para sa prinsipe, kundi para kay Muzinlan. Sa nanginginig na boses, ni Chen Chen at sinabi kay Bai Qingling na natanggap na ng kanyang royal brother ang parusang nais nito. Pagkatapos ay nagmakaawa siya, hinihiling na maawa ito at patawarin na ang kanyang kapatid, dahil hindi na raw ito magiging banta sa kanya. Ngunit sa halip na maantig, malamig lamang nangumiti si Bai Qingling. Isang pulang demon silang talisman ang kanyang inilabas at iniabot kay Chen Chen, sinasabing ilagay iyon sa katawan ng kanyang royal sister. Ipinaliwanag pa niyang nakita na nito kung paano gamitin ang talisman, kaya dapat alam na rin nito kung paano ito gagamitin. Ngunit nang marinig niya iyon, biglang bumalik sa kanyang alaala ang nangyari noon, ang matinding sakit, at ang kakaibang sarap na minsan na niyang naranasan. Muling nagsalita at ipinaliwanag ni Bai Qingling na huwag mag-alala ang Third Highness, ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kanyang kapatid. Dahil kung hindi ito gagawin ngayon, mas malagim na kapalaran ang naghihintay sa kanya. Habang hawak ang talisman, agad siyang sumagot, sinabing naiintindihan niya ang utos. Habang patuloy na kumikislap ang kapangyarihan ng talisman, napasinghap si Lin Mo habang unti-unting nilalamon ng enerhiya ang kanyang katawan. Sa ibaba, nanginginig na tinawag ni Lin Mo si Chen Chen ang kanyang kapatid at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi niya matanggap ang nangyayari sa harap niya. Ngunit kahit nanginginig, nagdesisyon si Chen Chen. Humingi siya ng tawad sa kanyang royal brother. At habang hawak ang pang-ibaba ni Lin Mo, nangakong balang araw ay papatayin niya ang Demon Lord upang mabawi ang kahihiyang dinanas nito ngayon. Kasabay nito, dahan-dahan niyang hinayla pababa ang damit ni Lin Mo, habang patuloy na kumikislap ang enerhiya ng talisman. Sa matinding kahihiyan at galit, napasigaw si Lin Mo at tinanong kung ano ang kanyang nagawang kasalanan upang maranasan ang ganitong kalupitan.
Ngunit sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy ni Chen Chen ang kanyang ginagawa, habang hawak niya ang katawan ng kanyang kapatid. Sa isip ni Lin Mo, ito na ang pinakamatinding kahihiyang dinanas niya. Makalipas ang ilang sandali, sa kabilang bahagi ng gusali, tahimik na naglakad si Bai Qingling patungo sa isang napakalaking pinto, malamig niyang sinabi na narito na sila sa lugar na kanilang hinahanap. At sa sumunod na sandali, bumukas ang napakalaking pinto, ibinubunyag ang lihim na nakatago sa loob nito. Pagbukas ng napakalaking pinto, lumitaw ang isang kakaibang kuweba na tila binubuo ng pulang ugat na kumikislap sa dilim. Tahimik na pinagmasdan ni Bai Qingling ang paligid habang sinasabing dito nakatago ang kanyang orihinal na atay, na lihim na itinago sa pinakatuktok ng ugat ng Yiwu Divine Immortal. Naalala niya na sa orihinal na laro, nagawa ni Xiao Chen na isakripisyo ang 3 banal na dalaga ng Heihuan sect upang pakainin ang mga ugat at matagumpay na malampasan ang antas na ito. Ngunit ngayon, hindi niya kailangan ng 3 banal na dalaga. Dahil mayroon siyang Lin Mo. Sa isang iglap, itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay at pinakawala ng kapangyarihan ng ugat ng Yiwu. Sa isang iglap, nilapitan nila si Lin Mo at mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Sa sakit at pagkabigla ay napasigaw si Lin Mo habang dahan daw ang hinihigop ng mga pulang nilalang ang kanyang lakas. Nanlaki ang mga mata ni Lin Mo. Tinatanong kung ano ang ginagawa ni Bai Qingling. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang humigpit ang mga pulang nilalang habang patuloy na bumabalot sa katawan ni Lin Mo. Sa gitna ng pulang liwanag, napasinghap si Lin Mo habang unti-unting pumapasok ang mga ugat sa kanyang katawan. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.